Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, halika at pag-usapan natin ang pagiging chismoso, ang tunay na marites na tinawag na Congressman Gonggong ni Duterte TV. Yan. Maigamit na naman tayo kay Duterte TV ng kanyang clip. So basically dito nagkaroon po ng investigasyon. Investigasyon ba talaga o chismisan, ano? Ito talagang si Congressman Kangkong para sa akin kangkong yan utak kangkong. Puro tubig lang. 'Di ba? Tapos jowa to ni Aiko? Sino Aiko? Yung counselor ng Counselor ng Quezon City, si Aiko Melendez. Diyos ko naman, Counselor Aiko. Pumatol ka sa bobo na to. Mukha naman matalino ka. Okay guys, so basically, bigyan ko kayo ng quick overview tungkol dito sa naging reaction video ni Duterte TV. Itong si Kangkong. Marami na naman mga binato napaka-stupid na tanong, tapos nag-create siya ng sarili niyang conclusion. Okay? Not because you're a congressman, lahat yata ng bagay akala mo alam mo. So basically dito makikita nyo guys, yung malaking difference ng isang taong aral at eksperto sa kanyang ginagawa at saka yung isang tao na naniniwala at nananalig kumakapit sa chismis. Ito yata yung dakilang marites, no? Sa distrito niya na bigla na lang tumakbo bilang isang kongresista. Diba? Hindi ko alam kung ito ay party list o isang legislative district congressman si Kangkong. So sabay-sabay tayo magre-react dito sa video ni Gonggong, ni Kangkong, ni Kanhun ba? Tapos pag-usapan natin kung gaano ka-logical mag-isip ito. Kasi illogical daw no? Illogical daw. Tara. Nakakapagkwento-kwentuhan kung paano nyo nagagamit ang isang pondo. Kwento-kwentuhan. Dapat na pagkakwento-kwentuhan daw kung saan nagagamit yung pondo. Makabayan, gusto talaga nito chismis Ha? Mahilig sa chismis. Itong mamang to. Ito si Mr. Gonggong. Nung nakaraang hearing ka pa, doon ka pa kay Wilkins, gusto mo chismis, kakasuhan na. Ngayon, chismis na naman, kwento-kwentuhan. Diyos ko po, gusto mo rin ba mag-artista, sir? Dahil gusto mo laging may chismis? Sabihin nyo lang po, sir, baka ayaw nyo na po maging congressman, baka gusto nyo maging chismoso. Baka nga gusto niya kapalitan si Nanay Christopher Min, Baka pag yan ang ginawa niya, mawawala ng trabaho si Ogie Diaz, si Christopher Min. Sino pa ba yung mga umano sa showbiz? Baka gusto na pong palitan si Ogie Diaz. At yun nga mga kabayan panoorin nga po natin itong interpolation ni Congressman Kong Hun dito po sa mga tauhan ng Office of the Vice President. Panoorin po natin to. Adobe Acrobat AI Assistant is super helpful because it allows me to weed through everything that I don't need and get to what is inspiring. And it's asking it certain questions, and then you have something that you can build on and then come out with like completely new ideas. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko pong i-direct ang aking katanungan kay Ginoong Jerome Pinedo. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon po. Bilang eksperto po sa budget and planning, budget preparation, familiar po kayo sa estimation at forecasting ng mga budget. Kumbaga, i-request mo yung budget, nagre-request ka ng budget na kaya mong i-utilize, tama po ba? That's correct, Mr. Chair.
So pag nag-request ka ng budget for 1 year, kaya mong siguraduhin na ito kayang-kaya mong i-utilize ng isang taon. Should be, Mr. Chair. Okay. So pag nag-request ka naman ng 1 quarter, ng isang quarter, yung in-request mo rin, kaya mong i-utilize sa isang quarter. Should be, Mr. Chair. Okay. Mr. Kelvin, ano ang trabaho mo sa OVP? Isa po akong budget officer. Involved po ako sa paggawa ng budget proposal during budget proposal submission to DBM. And then during budget legislation sa mga hearing po ng Committee on APRO, gumagawa din po kami ng documents to be ready documents for the hearing. Okay. Kanina may tinanong si Congresswoman Jinky kanina. Yes, Mr. Chair. Yung na-alter, no? Kasi sinabi kanina, walang budget, no? Walang nakalagay na budget para dun sa confidential fund o maintenance, no? Ng mga safe houses nung panahon ni VP Robredo. Tapos nung naging si VP Duterte nagkaroon na ng budget for maintenance ng mga safe houses. May kinalaman ka ba sa bilang budget officer, may kinalaman ka ba sa paglalagay ng budget na ito? Specifically for safe houses, wala po, Mr. Chair. Di ba sa'yo dumadaan lahat, lalong-lalo na pag mga request ng mga budget? Siyempre may kinalaman ka sa paglalagay ng menu, pagdagdag ng menu, no? Sa budget nito. That's correct, Mr. Chair. But in general sense po yung naging nakalagay sa letter as confidential expenses. Alam mo, dito, kung mapapansin nyo guys, no, I'm sorry. Kung mapapansin nyo dito, okay, sa isang departamento, especially doon sa mga nagtatrabaho, no, sa mga corporate employees, na may malaking organizational chart. Even without, sabihin na lang natin, a department that handles confidential funds or yung mga good governance na program. Let's say na lang, isi-simplify lang natin yung approach. I myself, minsan na po ako naging planner. Okay, one of the things that I've done in the past is naging material planner po ako. So basically, nagki-create po kami ng forecast good for 1 year. Okay? Forecast for 1 year. Pero ang planning namin is always good as 3 months lagi. So every quarter. However, pag nag-order po kami, based on our forecast, every quarter, may possibility yan na pwedeng tumaas yung number of orders, pwede rin bumaba yung number of orders. Yung projection namin for a year, magdedepende po yan sa projection ng sales ng mga nasa sales department. So ano yung pinoproject nilang sales na kailangan namin i-produce? Okay? Para meron silang ibebenta na product sa mga quarter na yon, within that quarter. Okay? Naging budget din po ako, budget planner din po ako sa isang maliit na organization. Meaning to say, pinoproject namin ng boss ko, which is yung CEO, kung magkano yung kakailanganin namin na budget para sa mga sweldo, sa mga bonuses, sa mga benefits ng aming employee. So what are the benefits? Including dyan yung housing allowance nila, transportation allowance, annual leaves, okay, yung patiket namin, medical benefits nila. So ipoproject namin yan. Maliban sa ipinoproject namin yung budget, pino-foresee din namin kung mangangailangan kami mag-hire ng tao within the given year. Do we have enough budget for that person? Okay? So nag-aalat kami ng tinatawag naming buffer. Para pag tumaas ang productivity namin, tumaas yung number of clients namin in a given year, we are ready to hire someone dahil kaya namin, based on our yearly projection, na we have enough buffer, we have enough money. Pwede rin naman na hindi kami mag-hire, even if madagdagan yung number of employees namin.
Pwede naman na hindi kami mag-hire even if dumagdag yung number of clientels namin. Kasi again, magdedepende yan. Gaano ba kalaki yung clientele namin? Is it a huge corporation? Is it a small to medium enterprise? So what I'm trying to tell you here is that even if you have a projection for 1 year, maraming pwedeng mangyari in 52 weeks. Maraming pwedeng mangyari in 1 month, in 1 quarter. Pwedeng magkaroon ng adjustments. The thing is, meron lang nakabudget para sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Yan ang hindi naiintindihan ni Kangkong dito sa ginagawa niyang investigasyon. or confidential fund, wala pong breakdown na merong Another thing, kung ikaw ay nasa malaking korporasyon and you have a very complex organizational chart, ikaw ba na isang HR manager, let's say isang HR manager, alam mo ba o kailangan mo bang alam kung anong ginagawa ng isang finance manager, ng isang sales director? 'Di ba? Kaya ka nga nilagay ng HR manager. You have to focus sa sa kailangan mo lang gawin sa HR. Ngayon, kung dito, okay, sa organizational chart ng Office of the Vice President, sino ba ang tamang dapat tanungin when it comes to confidential fund? Members ba ng department or ng program ng good governance? O yung may mga hawak ng budget? O yung nagpaplano ng budget? O yung nagre-release ng budget? 'Di ba? Kasi if they're talking about, etong hearing na to is about good governance. Pero nakatutok lahat, no? Ang tanong about sa confidential fund. Ang Office of the Vice President ba is just all about confidential fund? Yun lang ba yung programa nila? 'Di ba? So dito mo makikita na very targeted. Okay? Yung kanilang hearing. maintenance of safe houses. So yung nakalagay sa budget ng OVP na nakalagay doon is maintenance for safe houses. Wala kang kinalaman dito. Hindi ikaw ang naglagay dito sa inyong budget proposal. Yes, at the time of submission of request, wala pong ganung specific na expense type or need, sir. So paano to nailagay sa budget ng OVP kung hindi dumaan sa inyo? Yung maintenance ng mga safe houses. Sir, Take note guys, nung nagkaroon ng budget proposal ang OVP, may it be 2022 or 2023, o 2023 na lang tayo, grinant nila yung budget for the confidential fund. Hindi ba? Take note of this, Grinant nila yung fund ng confidential funds. Bakit mo itatanong ang isang bagay kung kayo mismo ang nag-grant, no? Kayong nasa House of Representatives at saka ng Senate doon sa confidential fund ng 2023. 'Di ba? Let's say na lang doon tayo sa 2023. Bakit nyo greenat yung confidential fund? Kung ngayon, hahanapin nyo yung mga line items na yan. Di ba dapat sa inyo pa lang, in-scrutinize nyo na yan even before nyo inalaw yan? Mr. Chair, the maintenance of safe houses is part of the confidential expenses. Yung umbrella term na confidential expense po, yung naging part ng letter. However, doon sa letter, hindi na po nakaspecify ano po yung mga menu or items under confidential expenses na paggagamitan ng confidential fund. Sino ang naglagay ng menu na ito? I have no knowledge po, Mr. Chair. Okay. Mr. Kevin, responsibility niyo din sa bilang budget officer na mag-flag down ng mga deficiencies or flaws pag meron kayo nakikita sa budget implementation ng OVP, tama po ba? That's correct, Mr. Chair. Sa paggastos ng mga pondong natanggap din ng OVP. That's correct, Mr. Chair. May mga napansin ka bang irregularidad
sa paggastos ng 125 million Boss lang mga bayan. Tulungan lang natin si Mr. Gunggong ha. Mr. Gunggong, ano po yun? Irregularidad. Ha? Hindi irregularidad. Mr. Gunggong. Yun lang po, Mr. Gunggong. Tuloy niyo confidential po. fund ng OVP. Wala po, Mr. Chair. I have no knowledge with regards to Baka nasustroke na yung si Kangkong, ha? Check niyo. utilization. The budget division is mainly involved on the early phase po on the request of cash advance for confidential activities. So wala kang alam, lalong-lalo na sa kung paano ni-utilize. Yes, Mr. Chair. Kay Madam Rosalyn Sanchez, di ba po kayo ang pumipirma ng cheque? Kasama po kayo sa pumipirma ng cheque? Mr. Chair. Attorney Sanchez, you're recognized. Yes, thank you, Mr. Chair. That is correct, Your Honor, Mr. Chair. So, tingin niyo po ba hindi kasama sa inyong trabaho na tignan kung ang mga pinipirmahan niyo pong cheque, naayon po ba o tama ang paggastos? Mr. Chair, Your Honor, at the time that the cash advance is issued, there is still no utilization yet. So nangyayari po yung issuance ng check at the start. So yung utilization phase po, hindi na po covered ng signature ko on the check, Your Honor, and also under the joint circular, Your Honor. It is not also part of my duties and responsibilities, Your Honor. So, hindi ka nagtataka kung paano pamamaraan ginamit yung mga cheque na pinipirmahan mo? Mr. Chair, because I do not have knowledge as to how it was spent, I am not in a position also para po magtaka, Your Honor. Okay. Mr. Tinedo, Yes, Mr. Chair. pumipirma po ba kayo ng Pumipirma po ba kayo ng yung tinatawag nating Ano? ah, Ano? FAR? Ano? FAR o yung FAR? Yes, Mr. Chair, the Financial Accountability Report. Yes, Financial Accountability Report. Pumipirma po ba kayo nun? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong pinipirmahan nun pagdating sa confidential fund? Part po ng FAR, sir, is yung line item na or expense type na confidential expenses, sir. Mr. Chair. So, nagsicertify ka, tama? It's a certified correct po na may pondong nilaan sa OVP para sa confidential expenses at may pondo rin po na inobligate for the cash advance. Alam mo, sa totoo lang, no? Dito sa ginagawa nila, they're just being educated by these people who's doing their job properly. Samantalang yung mga yung nag-iimbestiga sa kanila, okay? Yung nag-iimbestiga sa kanila, totally walang alam sa mga tinatanong nila. They don't have a good understanding of what they're asking. They're not even, most probably, they're not even asking the right questions so that they can extract the right answers. Diba? At the end of it, ang nangyayari, they're going to make their own conclusion, sound like na sila yung super smart, and then, at the end of it, no, na kanilang mga letanya, pagmumukhain nilang masama ang OVP. Ng confidential activities. So, wala rin itong kinalaman sa paggastos. Yes, Mr. Chair. Tama ang paggastos. Correct, Mr. Chair. Okay, thank you. Napansin ko din, Mr. Tinedo, na hindi kayo nakapag-disburse ng confidential fund ang OVP noong fourth quarter of 2023. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Dahil dito ay may remaining balance o undisbursed balance ang OVP na 125 million. That's correct, Mr. Chair. Mr. Tinedo, kung tama ang budget planning at forecasting na isinasagawa ninyo para sa 2023 budget ng OVP, meron kayong inalot na 500 million na confidential fund for the entire year or 125 million each quarter. Hindi ba kailangan ng Office of the Vice President ang pondo na ito para sa fourth quarter? Ito guys, yung ina-explain ko sa inyo kanina, no? When it comes to budget, budget forecasting, Kaya ka nga nagpaplano eh. Kaya ka nga nagfo-forecast eh. No? Number one, kailangan mo lang ma-assure by the time na dumating yung mga yan, yung mga araw na plinano mo yan, meron kang enough budget for it. 'Di ba?
If you don't have enough budget, paano mangyayari? 'Di ba? Paano mo marireach yung goal mo for that particular quarter or particular year? Kung ano man yung iginol mo doon na nangangailangan ng budget. 'Di ba? Ang importante, meron kang enough. Ngayon, kung susobra yan, well, then and good. Ang hindi okay dyan, pag nagkulang. 'Di ba? Based po dun sa aming report, wala na pong sinubmit na request for cash advance for third quarter. So hindi na po namin na-utilize or na-obligate yung remaining 125 million for fiscal year 2023 last quarter. Hindi ka ba nagtataka kung bakit first, second, and third quarter may Ako kung meron man parte dito na nagtataka ako, alam niyo kung saan. Paano naging congressman tong hayop na to? Hindi nga. Paano? 'Di ba? What if in the first 3 quarters, okay, na-reach na ng goal ni VP Sara at saka whoever is involved sa program na yon ng good governance. Na-reach na nila yung goal na nila. Kailangan pa ba nilang lustayin yung pera na natitira para lang hindi kayo mag-isip ng kung ano-ano o hindi nyo pag-isipan ng kung ano-ano si VP Sara at ang OVP, pati na yung member ng good governance. 'Di ba? Tanong lang. Diba dapat matuwa tayo? At one point, napaaga na na-utilize ni. Ibig sabihin, effective yung kanilang pagpaplano. Tama yung mga taong kinuha nila to be their assets, diba? To be their informant. Sa tingin ko, kung hindi nga natigil yan, baka ngayon pa lang insurgency-free na buong Pilipinas, diba? Minsan nga nahihiwagaan din ako, kayo ba hindi nyo natatanong sa sarili nyo, bakit kaya hindi ginusto ni BBM na maging DND Secretary itong si VP Sara? Ayaw ba ni Bongbong Marcos na maging insurgency-free ang buong Pilipinas? Gaya na nagawa nila sa Davao Region? Diba? Nagkakanlong ba ng mga terorista itong administrasyon ni BBM? Oh. Kamusta na ngayon yung number of natin? Teroristang pakalat-kalat sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Alam mo, natuwa nga ako ng panahon ni Erap eh. Gusto niya ng all-out war dito sa mga terrorist group na to. Hindi lang siya sinuportahan ng Congress. Siguro kung sinuportahan lang siya, malamang matagal na tayong insurgency free. request na confidential fund ang OVP sa kanyang paggastos? Kabayan Itong si Congressman Gonggong pansinin niyo po yung linya ng mga pagtatanong niya. Laging hindi ka ba nagtataka? Laging may ganun mga kabayan, di ba? Hindi ka ba nagtataka? Ba't may ganyan? Ngayon, pag sinabi mo ko, aatakihin ka niyan mga kabayan. O, ba't anong ginawa mo? Ba't hindi mo ginawa to? Hindi mo ginawa yan? Pansinin niyo mga kabayan, yung linya ng pagtatanong niya, pinapalabas po siya talaga mga kabayan na mayroong anomalya doon sa disbursement ng budget ng OVP. Halatang may script na po talaga sila mga kabayan napalabasin po dyan sa Kamara de Representante na mayroon pong ginagawang anomalya ang Vice President Inday Sara. Dapat po kayo neutral lang kayo. Actually, sila naman ang sumira talaga ng reputasyon ng House of Representatives. Dapat pa silang mag-imbestiga? Kaya nga hindi na natin alam kung nasa ng Office of the Prosecutor at saka korte. Kung nasa batasan na ba ang mga yan 'Di ba? Nakakatawa diyan, itong mga to, kung makapagtanong, kung makapag-cross-examine dito sa mga resource person nila, akala mo mga accused? Dapat nasa gitna lang po kayo, Mr. Gonggong. Dapat yung pagtatanong niyo po, neutral.
Hindi yung nagbibigay ka na ng nagbibigay ka na ng konklusyon. Na sa tingin mo, mayroong ginagawang anomalya si Vice President Inday Sara. Hindi po yan yun, Mr. Congressman Gonggong. Lalong-lalo na para sa mga warehouse and safe houses. Pero pagdating ng fourth quarter, bigla itong nawala at hindi na ginamit ng OVP ang kanyang budget for confidential fund. Hindi ba nakakapagtaka yon? Nakakapagtaka po, pero during the reporting po namin internal, binabanggit po namin periodically na may remaining pa na 125 million na available for the last quarter. Bakit ka nagtaka? There Di ba tama si Duterte TV? Pag nag-agree ka sa kanila, babanat-banatang ano nila. are or there is a program budget na po for the entire year. So, and yung 125 million is for the last quarter of 2023. Significant siya na pwedeng makaapekto sa budget utilization status or rate ng OVP. Hence, kailangan ko pong i-report na may available pa. Hindi ka ba nagtaka dahil kawawa naman yung Di ba, man? Di ba? Sabi sa'yo, ngayon, nagtaka. Ngayon, anong ginawa mo? Di ba? Yung atake niya itong Mr. Gonggong na to. Obvious na eh. Puro lang, di ka ba nagtaka? Hindi ka ba mga nagtaka? nasa mga safe houses and warehouses ninyo, sa mga binibigyan nyo ng allowance ng mga intelligence officers? At hindi ka ba nagtaka para doon? At that time, Mr. Chair, wala po akong idea or knowledge ano ginagamit yung confidential expenses except those items na nakalagay sa joint circular. So, wala po akong basihan para pagtakhan kung paano yung mga safe houses, mga assets. Tingin ko, Basag. wala ka rin, may alam ka rin ba kung ano na nangyari sa mga rewards and supplies for the informants? Kung ano nangyari sa kanila? So, I guess, wala ka rin alam dito. Yes, Mr. Chair, wala po akong knowledge. Walang makakuha si Mr. Gonggong. Alam mo, Mr. Tinedo, Magbibigay na siya ng stupid niyang conclusions. Conclusion ng Marites. So, nakita mo rito, yung pinagkapareho ni Kangkong sa isang typical na chismosa sa kanto. 'Di ba? So, parang habang pinapanood ko to, para lang ako nanonood ng RTIA. 'Di ba? Para lang ako nanonood ng RTIA. tingin ko, isa lang ibig sabihin nito, no? Dahil hindi dire-diretso yung pag-utilize ng pondo ng OVP ng kanyang confidential fund. Now, the question is, yung personal opinion ba dito ni Kangkong, magmamatter? Ang isa lang na ibig sabihin nito ay walang totoong programa na pinaglaanan itong confidential fund. Kung kayo Di ba, meron na sa konklusyon di ba? Nag-iimbestiga ka pa lang eh. Eto tanong dyan, maniniwala ka ba sa konklusyon ng isang chismoso? 'Di ba? Na puro chismis lang. Di ba? Nag-iimbestiga pa lang, Mr. Gonggong. Kaya konklusyon mo, wala talagang walang mga project, walang mga activity. Paano mo nalaman, di ba? Paano mo nalaman, Mr. Gonggong, nag-iimbestiga ka pa lang. Di ba? Yan ang hirap sa'yo eh. Pati yung nakaraan, yung PIDEA. Di ba? Yung PIDEA, sasabihin mo, bakit hindi nagsampa ng kaso dahil may chismis na. Paano pagsampa mo ng kaso gamit ng chismis? Ha? Nagkukonklud ka kagad eh. Dapat, kung alam mo na pala, dapat di ka na nagtatanong. Ganun lang yun eh. Mr. Gonggong, nagtatanong ka. Hindi ako nag-agree dito kay Duterte TV. Boss, kung may alam na siya at meron na siyang konklusyon, gamit ang chismis. Para nagpatawag siya ng Senate na nagpatawag sila dyan ng Senate inquiry. Ng Senate hearing. Kung maninindigan siya sa kanyang chismis. Ayaw mong tanggapin yung tanong kasi meron ka ng konklusyon. Ba't ka ba nagtanong? Ba't ka pa nagdyan? Dapat dumiretso ka na sa Korte Suprema. Kinasuhan mo na si VP Inday. Diba? Sabihin mo, Hindi, nag-file na Wala sila ng talagang Nag-file na sila ng
Nag-file na sila ng impeachment. 'Di ba? Tapos pagdating niya sa Senate, tatanungin, anong basihan mo? Chismis, putang ina mo. Project, wala talagang ganito. Hindi may conclusion ka na, bias ka na yan. Walang sinusundan na logic or forecasting ang budget Na logic, it's logic. para dito. At wala ring epekto sa ahensya. Pero yung sinasabi niya may logic. 'Di ba? Yung train of thoughts niya, no? Yung trail of thoughts niya, plus yung manner of questioning niya, plus yung mga questions niya mismo itself is very illogical. 'Di ba? Hindi nila nagamit yung kanilang confidential fund. Tingin mo po pwede ko bang i-ano yun? Isipin yon? Sir, Tangina, tinanong mo pa, iyon na nga yung iniisip. as part of OVP, may mga activities naman po yung OVP sa mga projects and programs. However, with so far as confidential activities, Basag na naman. Basag na naman. Hindi nyo hindi nyo masopla. Eto guys, there's this one post coming from Dare to Us. Okay, basahin natin para mas maintindihan nyo. Basically, yung usapin na confidential fund, okay, yung usapin na confidential fund, meron na pong petition sa Supreme Court yan. 'Di ba? Are they supposed to be asking questions about the confidential fund? When in fact, may 3 na pong petition about the confidential fund ng OVP noong 2022. Ang sabi rito ni Dare to Ask, this is one of the reason kung pang isa pa the ongoing COA Commission proper appeal on the, of the notice of disallowance. Bakit ang OVP and the VP could not fully discuss and answer about issues of the confidential fund in 2022? Dahil po sa sub judice rule, bawal po mag-comment ang mga matters under current legal proceedings. The VP as a lawyer is just following this rule. The House of Representatives knows this very well, pero pero dahil sa muring pamumulitika nila, walang rules sa kanila. Now the question is, since alam to ng House of Representatives, bakit hindi sila ma-file ng sub judice violation? 'Di ba? Oh. No, there were three petitions filed in the Supreme Court about the confidential fund of the OVP. Imagine niyo, there was one in November 2023, and then there's another one coming from the second petition filed is to declare null and void the order and circular that the cover of the disbursement of confidential and intelligence funds in general by Associate Justice Carpio, Attorney Howard Calleja, JP Calleja, former Senator Gordon. Si Gordon, hindi na tayo magtataka dyan. The third petition was submitted by Makabayan Group lawmakers to the Supreme Court. The comment by the Solicitor General Menardo Guevara. In the comment submitted to the Supreme Court by the Office of the Solicitor General on February 5, 2024, the respondent OVP, OES, and DBM asked for the dismissal for the petition of certiorari in denial for the lack of merit. These are the grounds mentioned for the dismissal. Number 1, petitioner have no locus standing or legal standing to file the instant petition. So, hindi sila yung mga taong directly affected when it comes to this. No, whoever filed the petition. The matter is not ripe for adjudication. The Commission on Audit has primary jurisdiction over the subject matter of the case. The direct filing of the petition before the Honorable Court contravenes the doctrine of hierarchy of courts. Diba? Pagdating dito, tama ba na diniretso nila sa Supreme Court yung kanilang petition? Saan ba dapat nagpa-file? The release of the confidential funds of OVP does not violate Section 25, Paragraph 5, Article 4 of the Constitution, as it is not augmentation or transfer contemplated by such provision. Number 4, the contingent fund is an appropriation of the 2022 GAA and not a project from which savings can be had.
Number 4B, the release of funds from contingent fund is different from a transfer or savings under Section 25, Paragraph 5 of Article 6 of the Constitution. In approving the release of the contingent fund, the Office of the President did not usurp legislative power. Rather, it was a valid exercise of the executive's power to implement and enforce provisions of the law. 5A, the Office of the President, by approving the release from the contingent fund, did not exercise legislative powers by creating a new item of appropriation. 5B, the funds of issues were validly released to existing items under the budget of the OVP. In the urgency of the safe implementation of its numerous activities under the Good Governance Program. Number 6, OVP's request for funding falls within the overall purpose of the contingent fund, as it covers not only new but also urgent project and activities that need to be implemented during the year. And lastly, there is no circumvention of accountability. The release of the contingent fund of the OVP was pursuant to Special Number 1 of the 2022 GAA and followed proper procedure. Now, ito hindi ko rin maintindihan. Pinupukpok nila yung pag-transfer papunta kay VP Sara. Pero hindi nila pinupukpok ang Office of the President at saka ang DBM tungkol dito. Ngayon, dahil nasasagasaan nga ang Office of the President at ang DBM, anong ginawa nila? Tinutok ngayon nila kung paano dinisburse yung pera na confidential fund. Confidential nga eh. May joint circular nga na sumusuporta dyan sa confidential fund na yan. And itong mga kongresista natin, itong member na committee ng good governance na puro isa't kalahating gunggong. Ito pa yung nakakatawa sa mga to eh. Pag kami ba binalikan namin kayo na lahat ng tinatanong nyo sa inyo namin itanong, magtatamblingan din ba kayo gaya ng nangyari kay Dan Fernandez at saka kay Benny Abante? Oh. Etong si Kangkong, mainit to kay sa mga Duterte. Dahil nilagay na sa narco-listo ni PRRD ng panahon ng Duterte administration. Diba? Imbes na meron tayong natututunan sa mga unggoy na to, nagiging bobo tayo. Ini-influence pa tayo nitong isang to na maging chismoso. Na pag-usapan ng chismis. Imagine mo, sa sobrang busy mo sa trabaho mo sa loob ng government office, nagagawa niyo pang magchismisan tungkol sa confidential fund. Diba? Kaya ka nga nilagay dyan sa posisyon na yan dahil may expectation sa'yo na meron kang tinatawag na confidentiality. Kung ano man yung nalalaman mo, isang bagay doon, dapat tinatago mo lang sa sarili mo, not unless required kang sabihin. May it be the person like the vice president of the country, which is yung boss mo, or korte. Hindi ba? Ito si Sir Kevin. Ha? Hindi niya mo talaga mapaano si Sir Kevin doon sa gusto niyang mangyari. Very good, Sir Kevin. Matalino kong bata ka. Wala pong knowledge yung budget division. Lahat po kami doon. Kung paano ginagamit ang confidential funds. Tapos itong mga to, may mga style pa nga itong mga to. Ngayon kung hindi nila makuha yung gusto nilang sagot, kung ano-anong sarswela ang ibibigay nilang opinion. Tapos pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, susunod mo nang maririnig, contempt ka. Okay. Alam po ninyo, sa isang opisina, Ito na. imposible pong hindi kayo Ayun na. nakakapagkwento-kwentuhan kung paano nyo nagagamit ang isang pondo. Dahil alam naman natin Imagine mo, ini-evangelize niya na dapat nagkakwentuhan kayo. Diba yung mga bagay na dapat highly confidential, lalong-lalo na sa mga disbursement. Diba you should keep that to yourself? Kailangan mo bang maging topic yun? lahat kayo nakapirma dito. Tama yan.
Kwento-kwentuhan. Dapat daw alam, kasi dapat na pagkakwento-kwentuhan daw kung saan nagagamit yung pondo. Mga kabayan, gusto talaga nito chismis eh. Ha? Chismis talaga mga kabayan. Ha? Doon daw sa trabaho, hindi daw napagkwento-kwentuhan kung saan nagagamit yung pondo. Mahilig sa chismis. Itong mamang to, ito si Mr. Gonggong. Ha? Nung nakaraang hearing ka pa, ha? Doon ka pa kay Wilkins, gusto mo chismis, kakasuhan na. Ngayon, chismis na naman, kwento-kwentuhan. Ha? Diyos ko po, ito, kanibasa, jowa niya ito, si Aiko Melendez na, di ba? Putang ina, pinatulan to ni Aiko Melendez. Gusto niya ata mag-artista eh. Ha? Gusto mo rin ba mag-artista, sir? Ha? Dahil gusto mo laging may chismis? Sabihin niyo lang po, sir, baka ayaw niyo na po maging congressman, baka gusto niyo maging chismoso. Baka gusto niyo na po palitan si Ogie Diaz. Ah, bago siya dumagpagtan si Ogie Diaz. Chismis, kwento-kwentuhan. Eh ba gusto mo? Sa nagamit yung kwento. Obligasyon din natin, obligasyon ninyo na siguraduhin na yung confidential fund ay nagagamit sa tamang pamamaraan. So, parang hindi ka paniwala. Di ba dapat ang question yan ay ang COA at hindi sila? So ano pala ang purpose ng COA? Na talagang wala kayong idea kung paano ito na-utilize. No? Kasi syempre, lahat yan, you affix your signatures. Sinungaling na mo. Sinungaling na mo ang mga trabahador ng Office of the Vice President. Kasi hindi mo sumusunod eh. Sa gusto niya mangyari, kayo sinungaling na mo. Parang yung nangyari nga mo kay PDEA Director Wilkins. Dahil hindi mo nasunod, sa gusto ni Mr. Gonggong, sinungaling na po. Sinungaling na po yung mga resource At speaker. kahit papano, responsable kayo sa kung saan papano ito nagagamit. Lalong-lalo na, ikaw, Madam Rosalyn Sanchez, yung iyong pirma ay nasa cheque. Ikaw, Madam Villa Del Rey, kayo po Imagine mo, educate niya pa itong mga to. In essence, mas alam pa nila yung trabaho nila. Diba? The way I understand it, if you're going to watch the entire thing, parang gusto tuloy sabihin nito ni Kangkong na dapat nakikialam itong empleyado ng OVP sa bagay-bagay. Kahit hindi na nila trabaho. Diba? Anyway, congratulations. Kudos sa mga taga-OVP because mas lumabas na ang pagiging professional nyo dyan. Kaysa sa kaharap nyo isang malaking marites. Diba? Gusto niya i-divulge na mga ito sa isa't isa yung mga pinaggagawa nila. When in fact, kung parte ng kanilang trabaho is for them to keep information as confidential as it should be. At hindi gawing pulutan sa isang kwentuhan. Diba? Tang-inang tong si Kangkong. Literal na chismoso ang putang ina. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I'll see you in the next video. Bye guys!